summer morning. Yeah, sobrang init. Sobra. In the middle of summer, pero tuloy ang OA ako. Tapos napansin nyo ba, kada bumabiyahe kami ni Lizelle, ang mga nadadaanan namin, yung mga tuyot na mga lugar na, nako, ang bigat sa damdamin namin ni Sobrang Lizelle. nakakaawa minsan yung mga tanim. Absorb mo talaga yung init. Nakikita natin yung damages ng extreme heat Yes. ngayong summer. Pero there is a way na ma-lessen yung stress ika nga sa tao at sa halaman. Yun ang pupuntahan natin ngayon? Nandito tayo ngayon. Oh! Actually. So, ikaw ang tagapasyal ngayon, ha? Yes, and ang maganda niyan, we are in the middle of the city, no, Ferch. Yeah. This is like your typical neighborhood in the middle of the concrete jungle. Yeah. So, let's go! Check it out. Hi, Martin! Hello, ma'am. Good morning! Busy Nagdala po ako ng ka. cuttings ng basil. Okay. Para dumami po. Tell us about aquaponics. Ang aquaponics po ay napakasimple lang ng concept, no? Meron po siyang isda at saka halaman. Yung dumi po ng isda, yun po ang nagpapataba sa halaman. Ngayon yung tubig na may dumi ng isda na hinigop ng halaman ay malinis nang ibabalik sa isda. So ito po ay cycle, no? Paulit-ulit lang. So ito ay matipid sa tubig. Bukod sa meron ka ng isdang makukuha, meron ka pang halaman na ma-harvest, no? Hindi na po kayo gagamit ng synthetic chemicals dahil ang magiging source ng nutrients ng halaman ay yung dumi ng isda. Okay. Ito po ay ano lang, no, 2 by 2 meters. Makakapagtanim ka na ng 100 lechugas at 100 tilapia ang maaalagaan. No? Marami pong variation ng setup na to. Kung gusto nyo, pwede po natin puntahan para makita natin yung mga ibang variation. Sige, sige. Gusto ko yan. Oh, okay. Let's go! So ma'am, ito naman po yung isa pang style ng aquaponics kung saan palapad po yung sistema. No? Pahaba naman. Ang daming pwedeng layout. So ganito rin po yun. Meron tayong fish tank. Yung fish tank, dudumi yung isda, pupunta naman po sa ating filter. From the filter naman sa likod, babagsak sa ating floating rack. May ugat sa ilalim, nakalutang yung tubig. God! Ito Tingnan naman mo, po, nung hinila, hindi siya na stress. ito naman po yung gravel bed, no? Dahil graba siya, kahit hilahin nyo, nauusog lang yung graba, no? Hindi siya mamamatay. Pwede siyang ibalik agad, no? Yung gravel bed, para ito sa mga halaman na tumataas, kailangan ng pundasyon. Kung mga mabababa naman na leafy, pwede na yung floating raft, no? Pagkatapos mapunta ng dumi ng isda sa ating halaman at i-absorb, yung tubig, babalik na ngayon sa fish tank. So makikita natin yung tubig sa fish tank ay malinis. Tapos hindi siya amoy isda. Wala siya amoy at all. So napaka-importante yun sa isang urban setting na dikit-dikit ang bahay, di ba? Dapat hindi ito maka-istorbo sa mga taong nakatira doon. At the same time, nakakatulong pa siya sa environment dahil yung evaporative cooling niya napapalamig, no? Malamig, no? Area. Yung area lumalamig kahit kasagsagan ng init ng araw. Kaya yung halaman may chance ang mag-survive, no? Kahit mainit. So, sabihin natin, napakalaki naman ito. Wala naman akong espasyo sa bahay para lagay ito. Oo nga, katulad sa amin, maliit lang yung lugar namin. Gusto kong magkaroon ng ganitong setup, pero hindi kasya yung Ako rin, ganito. nakakondo. Tamang-tama, yung ating DIY na Create Kit, no? Yari siya sa mga crate. Ituturo natin sa inyo kung paano gumawa nun, no? Ay, gusto Yun ang ko gusto ko. yan. Puntahan natin, Yes, no? okay, let's go. Sige. Simple lang naman po, no, kung gusto nyo magkaroon ng isang DIY system, ang maliit na system sa bahay. Makikita nyo po itong mga crates na to. Kadalasan po ito yung mga kinakargahan ng food containers, no. So, simple lang, parang ganun din po, no. Any size or any scale ng aquaponics, pwede natin gamitin as container o lalagyan, no. Ito ang pwede natin gawing fish tank, no. Okay. Ngayon, paano naman natin gagamitin yung lalagyan ng halaman, no? Pag nilagay natin yung lalagyan ng halaman, hindi naman pwedeng patungan lang natin na isa pang lalagyan ng halaman dito, hindi niya na ma-access yung isda. So gagamit tayo ng stand. Crate din po ito, no? Yung crate na ito, binutasan lang natin sa harap, no? Gumamit tayo ng lagaring bakal, binutasan sa harap, at binutasan din natin sa gitna. Para po ma-access natin yung isda galing sa harap at makuha natin, no? Ma-harvest natin. So ito na yung magsisilbing stand, no? Para naman po sa ating grow bed o yung taniman, ito naman po, no? Ganun din po, crate din po siya. Ang pinagkaiba lang nito, meron siyang butas sa ilalim. Alright. Kung saan magda-drain yung ating tubig. So gagamit tayo ng 1/2 na adapter, 1/2 na PVC, tapos may male adapter. Ipapasok natin yung male adapter sa butas, no?
So para naman ma-secure yan, ayan, tulungan niyo po ako. Meron tayong elbow na may thread, tapos meron din siyang 1/2, tapos may, para ma-redirect yung tubig bababa sa fish tank, meron tayong elbow pababa. So, ganyan ang orientation niya. Pag ganyan po, oh. Pero ikabit muna po natin, no? Itapat natin dito. Ayan, pakihawak po. Iikot ko po, no? Iniikot ko yan. Yan, Yan. tapat natin, yan. Iikot natin hanggang mag-tighten. Yan. So yan, tight na po siya, hindi na siya malalaglag. So nandyan na siya, no? So yan ang redirect ng tubig pabalik sa fish tank. So ilalapag natin yan dyan, no? Para naman po magkaroon ng bell siphon effect, yung ating sistema at mag-flood and drain at hindi po malunod ang ating mga halaman, lalagyan po natin siya ng bell, no? Ito yung tinatawag na bell, no? Bakit tinawag na bell? Para siyang bell, no? Sarado yung taas, tapos may hollow sa loob, no? Alright. So nagkakaroon siya ng siphon effect na parang sa toilet natin na pag nagkaroon ng tubig, nagkaroon ng mabilis na pagpasok ng tubig, magkakaroon ng vacuum effect at magkaka-flush. So pag may pumasok na maraming tubig dito, aapaw siya dito. Since ito ay silyado at ilalagay natin siya dito, magkakaroon siya ng vacuum effect hanggang hihigupin sa baba yung tubig. Hanggang maabot niya yung butas na to at mapuputol ang siphon, papasukan siya ng hangin, aangat na uli yung tubig pataas. Kaya siya tinawag na flood and drain. Binabaha at tinatanggal ang tubig. Bakit importante yon? Para po hindi malunod ang ating mga halaman. So para namang ito ay puno ng graba po, no? Para namang hindi pasukan ng graba ang ating bell siphon, meron po tayong tinatawag na strainer. Ang strainer po ay 4-inch na PVC lang na may clean out cover. Yan, ito yung cover. Butas lang po siya. So ito naman ang ilalagay natin dito. Para nang sa ganun, lagyan natin kung ganyan, kapag ito ay pinununan natin ng graba, hindi mapapasukan ang ating bell siphon at malilinis natin ito, no? Madali siyang tanggalin. Yan, dapat maliit ang kamay, no? Madali siyang tanggalin para malinis natin kung may bumarang ugat. At para namang hindi pasukan ng graba, meron po tayong takip. Balik natin yung fish tank. Yan, dito. Paano naman natin iaakyat yung tubig paakyat sa ating grow bed, no? Gagamit tayo ng electrical pump, no? Or water pump. Tapos, yung water pump, susuksukan natin ng hose. Okay? Ilalagay natin sa ating fish tank. Tapos, yung ating stand at yung ating grow bed ay ipapatong naman natin sa taas, no? So, yung hose, pasok natin doon sa butas. Yan. Dito lang. Yan. Yan. Para hindi maipit, no? Tapos, kukunin natin yung hose. Kakapain natin, kukunin natin. Yan. At ilalabas dito sa taas. Yan. Tapos, gamit ang tie wire o zip tie, isi-zip tie natin to para secure, no? So, ang kulang na lang ay lagyan natin ng tubig at isaksak para patakbuhin, no? Okay. So, lagyan naman natin ng ng media yung ating taniman o yung ating grow bed. So, sa pagkakataong ito, gagamit tayo ng expanded clay pellets, no? So, simple lang, no? Pakihawakan po yung bell siphon, strainer ng bell siphon para hindi gumalaw. Dahan-dahan natin ibubuhos, no? Okay, tapos spread lang natin. Itong expanded clay pellets ay medyo mahal, no? May kamahalan. Pwede rin naman gravel, no? Yung 3/4 inch na gravel ay magsisilbi rin naman na media sa ating tanim, no? Ready na yung ating grow bed. Lalagyan naman natin ng water, no? So dito lang sa taas ng grow bed, yan, lagyan natin ng tubig. So yung tubig bababa naman yan sa fish tank, no? Dahil meron tayong standpipe dito. So nakita nyo na, nag-flood and drain yung ating system. Takpan na natin yung ating strainer para walang pumasok na ano. Ngayon, ang next step, ano kaya yung next step? Pwede na kaya tayo magtanim? Siguro, tanim na tayo. So meron tayong mga cuttings dito, no? Ito yung... Interesting na to, interesting, colorful na. Ma'am, nagtatanim na kami, baka gusto nyo magtusok, no? So ito mint, no? Ayan, tahibo. Ito naman gaynura, no? Ito tusok lang natin, no? At yan ay magro-root na dyan, no? Ayan, so napakadali, no? So pwede rin tayo magpasok ng mga seeds, no? Pwede rin tayong magbudbud ng seeds. At pwede na rin tayong maglagay ng mga seedlings, no? Bukod sa cuttings. Sa ganitong kaliit na sistema, limitado tayo sa size, no? Ng halaman at ng isda. So pwede tayong gumamit ng mga herbs katulad nito na hindi masyadong lumalaki. At pwede rin tayong mag-leafy, no? Na hindi masyadong mataas, no? Yung mga petchay, lechugas,
At sa isda naman, pwede yung mga ornamental, goldfish, or kung medyo gusto mo yung nakakain, pwede naman yung tilapia, no? Pero hindi tayo pwede maglagay ng napakaraming tilapia, siguro mga 1 o 2 piraso lang, no? Okay. Ito parang it Natural. sustains itself with natural nutrients, di ba? Na wala kang nilalagay na chemical. Galing, Ayun, nakakatuwa. ganda maganda itong doon. setup, no? Pwede kang modular, pwedeng dumami. Palakihin, oo, padamihin pa. Ngayong mga panahon na to, lalo na ang mga kalamidad natin, ang climate change, napaka-importante po ang magtipid ng tubig. No? So sa gardening, lalo na sa inyong kabahayan, napaka-importante na ang sistema mo ay matipid sa tubig. No? So doon pa lang sa pagtitipid ng tubig, Panalo na. pasok na ang aquaponics. Di ba yun na yung halaman, di ba yun na yung isda. Makatipid ka lang ng tubig at mabigyan mo ng sariwang isda at sariwang halaman ng iyong pamilya, yun, panalo ka na. It's an option para mabukas po yung mga mata natin sa iba't ibang pamamaraan of growing food. So, join us again for next week's episode of OA Ako. Oh, yan po.